tayo. Wala na. Wala ka nang hahanapin. Apelido pa lang, milyones. Oh, imagine mo yan mga kapatid. Apelido pa lang, milyonaryo na ta. Dito pa lang sa lupa, wala na, millionaire na ta. Wala pa tayo sa langit. Oh, thank God, no? Salamat dito ang Millionaire Sisters, little by little, nag-grow sa Panginoon. Salamat po na nakilala nila si Lord. And it's a blessing makita si Mary Chris. Amen? No? Ano mo lang ni itsura ni Mary Chris? Santo man. Oh, ano lang ni? Santo ni, nagapantalon pa ni dito, gapatong-patong sa bato. Oh, pero karon salamat sa Ginoo na save. Karon, ara sa ministry sa Ginoo. It's a blessing. Alam niyo mga kapatid, wala nang pinaka-greatest joy. Yung makita mo yung family mo, nag-serve kayo kay Lord. Now, yun ang pinaka-greatest joy natin. Hindi pera, hindi material na bagay. Kundi yung nag-enjoy tayo serving the Lord. Amen. So, I'm expecting yung mga absent kaninang umaga, nandito sana ngayong hapon. Some of them, I texted them, I informed them na balik kayo ngayong hapon or maghabol kayo like Makapagal family, Barrios. Malakas na yung ulan sa Barriotso. Sabi ko dito, nagulan naman? Gatalithi? Medyo malakas daw sa Barriotso kanina. Pero alam niyo mga kapatid, kahit gaano kalakas pag mahal mo si Lord, walang makakapigil. Tayo? Kasi Sunday is very important day mga kapatid. Now, di tayo magtagal, no? Aton nga speaker karon hapon, hindi na bago sa aton. In fact, naka-preach na ni sa aton kung may kamo lalipat. No, during the time nga dito sila, way back, I think, mga 2015, dogay di sa aton, kung ka-remember kamo saturation team. Ang saturation team, ang ilang ministry, mag-lecture sa mga schools. Mostly mga public schools. Pero ga-lecture gyapon sa private kung may mag-agree magbaton. Thank God, ministry ni siya sa Bible Baptist Church, Katipunan, Cebu. Nag-abot sila diri sa Mindanao, Region 11, hasta nag-abot diri sa Region 12. Ang Region 12, may ara kita 4 ka province, Sarangani, South Cotabato, and then Sultan Kudarat, and of course, ang North Cotabato. Kag apil dito ang Jinsan sa Suksargen, Region 12. Amo na ang ilang scope sa ilang ministry that time, tong diri pa sila. So, spearheaded sila ni Pastor Ayan Arias, upo nila Pastor Dennis Casas, kagang aton nga speaker daw, ni sila, man ni sila sadto. Kag diri ni sila nag-stay sa aton, mga 3 to 6 months mga abiyan. And it's a privilege nga nakaupod-upod ko sa ila, sang diri sila na-assign sa South Cotabato, particularly diri sa Marbel. So nag-upod ko sa ila, elementary, abot kami Brad San Jose, abot kami Esperanza, abot kami Barrio Otso, elementary diri sa may Santa Cruz, Bacongco, kag ang kiin, kapila namon agibalik. Kag may privilege man kami, STI College, nasudlan namon, Green Valley College, nasudlan namon, nag-lecture kami. Kag of course, ang King's College, kag resulta dito mga abiyan, si Ma'am Sherlyn. Dito to nato na-meet, na-invite, until such time, na member na baptized diri sa church. Okay, si Ma'am Sherlyn Mastura, mga kaabiyanan. So, ini naton speaker, medyo lapit din sa doghan ni Pastor. Nga man, ang iya papa, nga pastor man, kag akon pastor, BFF. BFF. No, best friend forever. Kag bisan gikuha na sila ni Lord, nagsundanay lang sila. I don't know, Pastor Aljo, kung may 1 year, 2 years. Daulan nyo? Nauna si Pastor Richard, tapos nasundan, 9 months lang. 9 months lang, no? Nauna tong akon pastor. Nauna dahil nauna, sorry. 11 months. October, September, nauna dahil, kaya nag-visit pa siya dito. Sa katong gidala sa hospital ba to siya? Dito pa dahil. Nauna dahil yung papa. Tapos yung papa, kang akong pastor, I don't know kung batch ba sila sa Bible School. Classmate po sila sa Bible School. Amo na nga, pag-abot sa Bohol, miguhay gyapon sila. Kag damo sila sa pinagsamahan.
That's why nga ang iya papa na close ko man kay close sa akon pastor, every time magadtong tagbilaran didto gid siya sa amon pastor sa simbahan sa akon pastor gakadto. Okay, pero ini siya mga abyan, ambot gamay pa ni siya. Adto namon. Now by the way, taga ako kamo gamay background, iyang nagpayuniring sa church nila Subong, iyang lolo. Namatay iyang lolo, gisalo siyang papa. Pagkapatay siyang papa, siya naman. Ambot kung mapatay siya, sino naman? Wala na magsalo. Salamat karon ng apo, ara, no? Salamat sa Ginoo mga abyan nga dunay kapasahan. Ka-graduate man ni sa Bible Baptist College Katipunan, Cebu. Nauna lang ni ila Pastor John. Nauna sila Pastor John, mas junior sila. Okay, sa blessing mga kapatid. Ang istorya si Pastor Dexter, BBC Boundary, several times speaker siya church sa Bohol. And then, one day, gi-invite ni Pastor Dexter na maglakat diri sa South Cotabato. Salamat, nakita na kami last week, mga biyan Huibis, sa ila Pastor Dexter, gi-invite ko. Pastor, visit ka dito kay dungay ka na wala ka visit sa Liberty. Kalain man balik ka sa Bohol, wag ka visit sa amo. Diri ka na, wag pag ka sige, Pastor. So, salamat sa Dios sa privilege na may ara ta amigo, Pastor, mga abyan, alagad sa Dios na makaminister ta sa aton subong hapon pinagi sa iyang pulong. Aton i-prepare, aton kasing-kasing kag hunahuna. Amen? Labaw sa tanan, aton i-prepare ang aton nga heart dira sa Ginoo. Magatindog ta, please. Alright? Okay? Kag aton i-welcome sa aton pulpit, Pastor of Bible Baptist Church, sa Bayan Clarin, Bohol, Pastor Aljurad Kandawan. Pastor, good afternoon, and challenge us ngayong hapon with the Word of God. Amen. Thank you, Pastor Leonard. Ayong hapon sa tanan. Amen. Kasabot ako Bisaya. Intindi. Ano ang ilog. Huh? Report ako, it was 10 years ago. Yeah. And I was so glad to be back here. Salamat, Pastor Leonard, Ma'am. Amen. For the invitation to visit once again this church. Yeah. Hindi pa na yung nanin na nindot. Pero wapo na kayo ang inyong facilities. Ito na inyong mga beauty. To God be the glory. Faces. Brother Fergie, mawala yung What a bag. ito, asa yung inyong kahukulan na yung Ay ka. Dali. Amen, amen. Yeah. Yeah. So, lipay ko makakita na rin, makita ninyo, Amen. makita sa mag-improve sa ministry. Yeah. And I was not expecting sa Facebook naman good na makakita kayo ba? Kaya na may Facebook na Yeah. Makakita, so lahi-lahi kayo sa personal panalangin sa Ginoo. Praise the Lord. Since your pastor is requesting about the message of giving, let's talk about giving this afternoon. Amen. Is it okay for us? Yeah, that's right. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15. Amen. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15. I know that this is a very familiar passage of scripture. But once again, feeling aksidente or hindi po accident na ito yung message natin this afternoon. Yeah, correct. Because merong mensahe yung Panginoon sa bawat isa sa atin. That's right. We will read this responsibly. Ako sa 1, kayo sa 2, and we will read all together sa verse number 15. Say amen. Yeah, yeah, amen. For our brethren, we do you to eat of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power and their record, and beyond their power, they were willing of themselves. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Insomuch that we desire Titus, that he has begun, so we would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and in utterance and knowledge and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to promote the sincerity of your love. You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, Yeah. that ye, though
through his poverty might be rich. And herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore perform the doing of it, that as there was readiness to will, so there may be a performance also out of that which we have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. For I need not that other man be eased and be burdened, But by an equality that now at this time your abundance be a supply for their want, that their abundance also be a supply for your want. Equality. as it is written, verse 15, tayo po lahat, As it is written, he that had gathered much had nothing, and he that had gathered little had no lack. Amen. Ginoo, ang panalangin sa tulong, mga buha, our most gracious and Heavenly Father, we thank you, dear God, for this wonderful afternoon that we can gather once Yes. again to worship you in spirit and in truth. And we know, dear God, that you will be having a message for each and individual of us this afternoon. And Yes. we pray that you will use me as your messenger Yes. for these people that you have here in Coronado. Mm. Guide us and help us. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, amigong panlingkod. Pasensya na, kapasagol niya ang language. Yeah, no problem. Awal ini. Amen. Hindi mo makasabot o pure Bisaya. Or makasabot ba? Intindi. Makaintindi man Kain- sa Bisaya. Kaintindi. Okay. Our message for this afternoon, and we will not stay long, about the grace giver. Yung grace giver po. Oy, nadi mo inani. Hi guys, di ba? Ana. This portion of scripture describes the grace giver. The grace giver gives with Christ Jesus in mind. We do not give with pastor in mind. We do not give with other people in mind or some other, personalities in mind. The grace giver will give only the Lord Jesus Christ in your mind and in our hearts. Every gift that Christ Jesus had given us had been a gift of grace. Bakit? No, we deserve nothing any better. Nothing that He gave us did we deserve. Dili ta angayan sa mga butang nga atong nadawat karon. Even the wonderful grace of Jesus, the saving grace of Jesus, dili ta angayan. But that is a grace kind of giving from the Lord. The grace giver also gives with not only Christ in mind, but also heaven in mind. When one has heaven in mind, it will affect his attitude toward the things on the earth. The giver will not all mind turning loose the earthly gain to gain the heavenly things. That's why we must put our treasures in heaven, not on the things on earth. In this study, we may look at the character, the charity, and the continuing of the grace giver. Number one, the character of the grace giver. So, ang pamatasan, ang kinaiya, ang attitude sa usa ka grace giver. In verse number 1 to 6, in chapter 8, 2 Corinthians, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power, they were willing of themselves. Look at the character. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God, insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Paul is complementing the giving practices of the Macedonians as he encouraged the Corinthians to give. Kasi magkaibang Kristiyano to, magkaibang lugar yung Corinth at saka yung Macedonia. Pero gina-praise niya, gina-appreciate niya yung giving ng Macedonia. The northern part of Greece was called Macedonia. The southern part was called Achaia.
Corinth was in Achaia. The Macedonians, who were the northern neighbors of Corinth, were very generous in their giving to the ministries that Paul was involved in. They gave this way, though they were very poor. The Lord gives this an example in His Word to show that a person does not have to be wealthy to exercise faith, promise, giving. Though yung example ng Macedonia po, naghatag na to ba og idea nga dili na to kinahanglang mahimong dato para sa paghatag. Kay wala man sad tag require sa Ginoo nga ihatag ang mga butang nga wala sa atoa. Ang gi-require gyud sa Ginoo unsay naa sa atoa nga atong nadawat isip mga steward gikan sa Ginoo. Letter A, they gave out of their poverty. So bisan di ay og pobre ta, unsa ganito Ilonggo sa pobre, pastor? Pigado I miss that word. Pigado. Bisag pigado ta, pwede di gihapon tang makahatag para sa Ginoo because it is not about the amount but it is the amount of our love to the Lord. In verse number 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Grace of God na binigay sa churches of Macedonia na kahit gaano sila ka pigado, okay? Pero yung kasayahan nila na magbigay, yun yung tunay na riches. Kahit mayaman ka, pero pangit yung puso mo pag magbigay, huwag ka na lang magbigay. Kasi wala yung blessing ng ganyan. The poverty of the Macedonians is confirmed historically after the land of Alexander the Great was conquered by the Romans, and this land was several hundred years earlier the home of Alexander the Great with all of its wealth. During the time of Paul, a people wealthier than what they were in Alexander's day occupied it, but their wealth was of a different kind. It had a people who were materially poor, but who were rich in God's grace. These people in Macedonia, sino yung pinakamahirap dito na member? Yung kanabang moingon ka ba nga, ako jo'y pinakapobre diri, pastor? May ara ba? Yung pinakapigado na member dito? May ara ba? May ara, si nanay. Sabi ni nanay, ako yung pinakapigado dito. Wala nang iba. May iba pa ba? But these people in Macedonia, mas pigado pa sa inyo. Okay? Kanang naay word sa buhol nga, pobre pa sa ilagang paut. Kasabot mo, anak? Daga ba? Daga. Mas pigado pa sa daga. Kayo, mas mayaman naman siguro kayo kaysa daga, no? But these people right here in Macedonia, grabe kapigado ni. But the verse tells us how that in a great trial of afflictions, the abundance of their joy, yung joy, hindi yan mabibili ng pera. Okay? Yung joy ng pagbigay natin, hindi yan masusuklian ng pera. Sabi ng Biblia, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. It is a wonderful church. No, wonderful that the church of Macedonia did it not allow afflictions to affect in a negative way to their giving. Wala nila gitugutan nga ang ilang pagkapobre mapugnan or ang ilang paghatag mapugnan sila ang pagkapobre. Okay? Letter B, they gave with a liberality, kagawasan. Okay? Liberality. Ang inyuhang simbahan, maog hapon ang pangalan, liberty. Dunay kagawasan. Wala tagi kadinahan sa tuang liog. Okay? Ang kapobrehon, dili na siya kadina nga mupugong sa atuang pagsimba sa Ginoo. Pobre man ko, pastor. Wala man ko ani, pastor. Dili na. Dili na siya angay natong himuong babag. Kay usa na siya ka-privilege nga makita ang atuang pagtuo sa Ginoo. The word liberality means open-hearted generosity. The described generosity here is of the sacrificial kind. It was with joy that they made their gifts unto the Lord. They did it sacrificially
Paul witnessed this willingness by Macedonia in their giving and in the manner in which they did. Sakripisyo para sa Ginoo. Because ang tinuod nga pagtuo, okay, the greatest test of our faith is through obedience. Okay? And obedience leads to sacrifice. Paul gives this church an example, challenge of the church, Corinth to give. Kaya sinabihan ni Paul yung taga-Corinth, gumaya kayo sa taga-Macedonia. Kamong taga-Corinth, dato kay mustanan. Pero perting daluan ninyo, pertig yun ninyong, waagyan mo. Ang mga Macedonia, perting pobriha, pero grabe ka manghihatagon. Kamo, dato mo, pero grabe katihik. Kailan mo word nga tihik? Kanabang ayaw talaga magbigay kahit may mabigay. Kuripot, our giving shouldn't be determined by our bank accounts, but by the grace of God and in the riches of God. Are you blessed by God? Have you experienced the blessings of God? Money is not the basis of God's blessing. Marami pang ibang bagay na gawin nating basihan na sabihin nating pinagpala tayo ng Panginoon. Hindi la po pera, kundi marami pang iba. Yung buhay mo, yung good health natin, yung pamilya natin, yung simbahan natin, yung pastor nyo, blessing ba sa inyo yan? Yung pamilya ng pastor, blessing ba sa inyo? Yung mga ministries ng simbahan, blessing ba para sa inyo? Yung mga projects ng simbahan, napakaganda ng mga facilities ninyo. Blessing po ba to para sa inyo? Yan ang basihan natin sa grasya sa Ginoo, sa grace ng Panginoon. Okay? Now, letter C, they gave beyond their ability. This was not careless giving. It was faith giving. Because for without faith, it is impossible to please God. Tayong mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa faith because the just shall live by bread alone. No. Faith alone. Bread alone. Okay, kwanto siya NIV. Sorry kayo. The Macedonia church did not know exactly where their gifts were coming from, but they would know whom the gifts were coming from. Di nila alam kung ano ang gagawin ng Panginoon para meron silang maibigay, pero alam nila na galing lahat sa Panginoon yun. As we support the ministries of Liberty Bible Baptist Church, we shall do it as a faith ministry. And itong lahat na nakikita natin, we are enjoying these buildings. Nag-enjoy ta sa aircon. Nag-enjoy mo sa aircon? Palungo na to, o wala mo mag-enjoy. Pertigin ng iganga dire. No? Nag-enjoy ta sa mga rooms ninyo, third floor. Nag-enjoy ta sa facilities. Nag-share si pastor nga paliton ninyo ng church, ng next lot din sa Pikas, dinhipon sa likod, inyong paliton. That is a result of faith ministry. Pag abot na mo diri, dili pa niingon ani ang inyong building. Okay? Ang mga bintana open pa, gamay pa ni siya, wala pa ni, CR pa ni sa una, nya dinha diri pa na hangtod nga gi-extend dito, and look at now. Few years later, tanawa ang faith ministry na blessing sa Ginoo. Because for without faith, it is impossible to please God. Okay? So nakita na nato ang panalangin, ang bunga sa pagtuo. You never test the resources of God until you attempt the impossible. Who would have thought magiging ganito to? It is only a vision. Pero ngayon, nag-enjoy na ta sa panalangin sa Ginoo. Nya magkontra-kontra pa ka diha. Ano mo kontra ka ba? Project na po. Pero karon ikaw mo'y muon sa aircon. Liman ka anak. The story of the poor widow illustrates sacrificial giving. She gave everything that she owned. She was beggarly poor. God used her as an example of total sacrifice. Illustrated in Mark 12 and hangtod sa 41, hangtod sa 44. Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were there
rich cast in much. And there came a certain poor widow. Oh, mga pigado, pobre. Makinig kayo, no? Ayaw niyong umamin na mayaman kayo. Sino dito mayaman? Wala. Walang Nadato ko, pastor. Wala. Oh, sino dito pigado? Wala sad. Kalibog ba ni? Certain poor widow, and she threw 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in out of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. The true amount of giving is dili ng pilay imong gihatag. Ang true measure of giving is pilay na habilin sa imuhang bulsa. Nasabtan ba ninyo ang giingon ni Jesus Christ? Sa tanan nga mga nihatag dinhi, kining bayhana mauni ang pinakadakog hatag. Dili tungod kay dako ang iyang gihatag, kundi gihatag niya ang tanan nga anaa niya. Ngano man, didto masukod sa Ginoo ang pagtuo sa usa ka Kristohanon. When you give to the Lord without any reservation, that is faith. Kita kung muhatag ta kay mag-reserve pa man ta og para ato, no? Oy, ang sukotiko, no? Ang tubig, ang tuition, hangtod nga wala nay mahatag sa Ginoo kay para raman sa ato ang pagka-Kristiyan. Tiyan, Kristiyan ba? Pero wala na ang atong pagka-Christian dinha sa Ginoo. Mauna nga dili ta makahatag through faith kay ato mang gi-reserve ang mga butang para sa tuwang kaugalingon. So dili siya faith. Di gihapon malipay ang Ginoo. But this woman gave all unto the Lord. Amen. That would be a great encouragement for us. The character of the grace giver will give all unto the Lord by faith. Letter D, they gave unselfishly. Okay? Hindi sila madamot sa kanilang pagbibigay. The Macedonians first gave their own selves to the Lord. First things first, God wants you first. Hindi mo maibibigay kung ano mang meron ka, kung una sa lahat, hindi mo maibibigay yung puso mo sa Panginoon. Because out of the abundance of the heart, your hand give it. Kung ano yung binigay mo, yun yung kalooban ng puso mo. Tama ba? No? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga puso. Okay? Pagbunot ba kay offering naman? Uy, 1,000, ayaw ni. Ay, 500, ayaw ni. Hangtod, naabot sa 20. Maora ba na ang ato ang paghigugmas Ginoo? 20. Sa tibuok semana nga nag-enjoy ta sa blessing sa Ginoo. Again, it's not about the amount, it's about the heartbeat of your heart. Kung ano ba talaga, okay? Ano ba talaga yung sukat ng pagmamahal natin sa Panginoon? Do as the Macedonians did. When a person absolutely gives himself to the Lord, then God has all that one has, including all of his potential. Grace giving is a kind of giving that must require God for it to truly be grace giving. God, by His Spirit, directs this gift. It is the highest form of unselfish giving. It is a kind of giving that surrenders the gift with absolutely no strings attached. Lord, bahala na kaani. Ikaw na'y bahala ani. Ikaw na'y bahala sa muang kaugalingon. Ikaw na'y bahala sa muang ugma. Ang ako lang, Lord, nga himayaon ka namo, aning imuha ra pong gipiyal sa muang kinabuhi. Lord, ikaw na'y bahala namo. Pero ang ubang Kristohanon, okay, natay project. Pastor, bahala ka diha. Lahi naman ang kuan kay maniguro sa kaugalingon ba. No? Imbis, Lord, bahala ka namo. Pastor, bahala ka diha. Wrong. Very wrong. Secondly, the charity. The love of the grace giver. Number one, the character. Secondly, the charity.
In verse number 7, therefore as ye abound in everything, in faith, number 1 yung faith, utterance, knowledge, in all diligence, and in your love. Apil yun ang gugma. See that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, to prove the sincerity of your love. You can give without loving, but you cannot love without giving. Tama po ba? Tama po ba? Pwede kang magbigay na walang pagmamahal, pero di ka pwedeng magmahal na wala kang ibibigay. Okay? For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Paul commended those things that he could kindly say about the church at Corinth, such as their abounding in faith, utterance, knowledge, and in all diligence. He also complimented their love that they had for Paul in his ministry, but he still wanted them to have the same giving spirit as did the church of Macedonia. It seemed that the church at Corinth did not have a giving spirit. So, kailangan natin na, number 1, i-express yung pagmamahal natin. Lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. I-express yung pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, therefore as ye abound in everything, and your love to us, but by the occasion, by the forwardness of others, to prove the sincerity of your love. There is a very practical way of demonstrating or proving your love. Paul told the church at Corinth that they could prove their love by their giving. Usa gyud sa pamaagi nga ma-prove nimo ang gugma, pinaagi gyud sa paghatag. Di jud ka pwede mo ingon nga nahigugma ko nya di ka mohatag. Di ba? Mga kanang manguyab ka, kanang mga sawa ka, naa man gyud nay rido, Dore, bali magud, no? Magpatay naman noon. Di ba? Naaman dyan kay ihatag to prove your love. Pero ang tinud-anay nga gugma, dili man guna nimo ma-pruibahan sa imuhang gihatag. Naaman guna in the long run. Pero usa ng paghatag sa pag-prove sa usa ka gugma. Kung moingon ka nga nahigugma ka sa simbahan, unya wa ka maghatag, that is questionable. Kung naingon ka nga nahigugma ka sa imong wife or sa imong bana or sa imong mga bata or sa imuhang mga parents, unya wala kay hatag, that is questionable. No, diha na to makita ba nga giving is a result of loving. Nasabtan ba nato? Christ loved the church and He gave Himself for it. He expressed this love as He gave Himself on the cross of Calvary. Okay? In John 3:16, for God so loved the world. Nag-una ang gugma. Pagsunod sa gugma, hatag na. And He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Mag-una ang gugma, sunod ana hatag. Wa may muimin, pastor. Ambot og nahigugma ba ni sila, no? Nahigugma lagi mo sa Ginoo. Kay ang tinuod nga gugma dili man na dalo. Dili man na mag-close ang kamot, that will always give and give and give sama sa imuhang pamilya. No, muhatag man gyud ka, bisag gikapoy ka, mutrabaho gyud ka para sa imong pamilya. Nahigugma man ka. Kasabot mo anang term nga magpakanaa bisan wala. Kasabot mo ana? Bisag wala ka pero magpakanaa ka kay nahigugma man ka. Pero kung wa ka mahigugma, bisag naa ka, puno imong bulsa, magpakawa gyud ka. Bali, basta way gugma, bisag puno gud ang bulsa pero wala man pastor, wala. Apiki kay pastor, pigado kayo niya. Daghan kay kog bayron noon, mao ni mao to, mao na. Wala ron pastor, wala, zero ko ron, zero balance ko ron. Tinud-on ganin as Ginoo, impas gyud ka. Gara-gara ka din ha anang imuhang stress to, tinud-on ganin as Ginoo. No, kay naay mga daghang Kristohanon bisan naa
magpakawala. Pero tanawan ning naay gugma, bisan wa mangitag paagi nga mahatag magpakita sa iyang gugma ngadto sa Ginoo. Charity, mga igsoon, is very important. In verse number 8 sa ato ang text, Paul tells us how Jesus, who was rich, became poor, nga naghatag sa iyang kaugalingon para sa atoa. This giving involved what Christ did on the cross. This was the way that He expressed His love. Now, mauni ang paagi nga iyang gipakita ang iyang gugma sa atoa. Unsa kahay ato ang paagi nga mapadayag nato atong gugma sa Ginoo. Usa na ana ang giving. Giving ourselves, musimba ta, dado na to tong kaugalingon diri simbahan, magministry ta, mutabang ta sa mga hilikoton diri sa church, muhigugma ta sa to ang mga kaubanan, mag-ministry, mag-soul-winning, mag-Bible study, because that is also a one-way kind of giving. Okay? Kay ang gugma, i-express yun na nimo. Dili na nimo pwedeng tagu-taguan, kay dili na gugma. Okay? Now, our giving to the church proves our love for Christ and His church. Asa pa man di ay nimo i-express ang imong gugma ni Kristo adto sa buwangan? Asa man di nato i-express ang ato ang gugma para sa Ginoo adto sa mall? Asa man di nato i-express ang ato ang gugma sa Ginoo? Wala nay lain. Church sa Ginoo. Dinhi. Masok, maakig pastor. Maakig oh. Ano naman no? Dinhi bitaw. Wala nang ibang lugar na i-express mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Simbahan. Simbahan lagi. Wala na lagi lain. Sabihin mo nga yung katabi mo, simbahan. Ayaw niya? Tigas ang ulo sina? Wala nang ibang lugar na i-express mo yung pagmamahal mo. Simbahan po. Because ministries had been commanded to the church. After the church, outside the church. Kaya nga yung glory ng Panginoon dapat makita sa simbahan. Wala sa ating individual. Simbahan. Naintindihan po ba? Mag-smile man kayo, eh. Naglisod ba kong wali diri? Lain-lain ang language sa kong gigamit diri. Bisaya pa niya, paka-paka gini jud. Di man ko kabira og Bisaya kay na lagi di kasabot lagi. Bisaya pa ni na. Naapatas point number 1 letter E. Point number 2 letter B. Oh, ganahan dali mahuman no. The charity or love's example. Meron talagang example. Hindi lang expression, but example. In verse number 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ. That is the very best example. The Lord Jesus Christ Himself. That though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye, though through His poverty, might be rich. The Creator God of the universe, the Creator of all that there is, nagboluntaryo siyang kaugalingon, nagpakapobre para nimo o para nako. Can you imagine Ginoo nagpakatao sa manger? Gipili niya ang simpleng babae nga si Maria, gipili po niya ang simpleng nga amahan, no, tawhanong amahan nga si Jose. Gipili niya ang profesyon nga carpenter ug ako pa to gobernador gyud akong pilion. Ngano kung matao ko nang kakatol ana? Naaman siguro mo yung mga anak, di gyud mo ganahan nga matugpahan og langaw. Matugpahag lamok. No, ang mga bata karon nga hinaplasan og off, paimnon pag off para di gyud malamukan. Ala, bisag unsa na lang na ipanghaplas din ha ana. Hangtod nga mga bata nahimo na nung bayot kay perti nang daghanang gihaplas. Nga naman, dili ka ganahan ang imong anak madaot ba? But Jesus Christ, He became poor for you and me. Diba? Tanawa gud na ang gugma sa Ginoo. Okay? Kita ang iyang gipalabi. He demonstrated that He was willing to make Himself poor that we might be rich. Such love. Mao bitong naikanta nga such love. Maunay gugma nga tinuod, dili si Cupido.
Di ba? Ang Ginoo ron sa kalibutan every Valentine's Day. I don't know if nag-celebrate mo ana, no kami wala mi. No si Cupido, kanang bata nga anghel nga magdadag pa na nga way bahag. Kanang walay bata nga kanang bata nga magdayapir ba? Naunsa naman tawo na puno? Ngano po na si Cupido nga wa magino mapalitig dayapir. Oy. Mao kuno na siya ang Dios sa gugma. Ang ato ang Dios sa gugma dili si Cupido, ang Ginoo mismo. Sa kadaghang Ginoo sa tibuok kalibutan, walay nakaparehas sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Sa tanang Ginoo sa tibuok kalibutan, pero tinaghanang Ginoo ang tibuok kalibutan, pero si Ginoong Hesukristo ra ang nabuhi para nimo ug para nako. Yang ngano man nga ato mang pugnan ang ato ang kaugalingon nga ihatag ngadto sa Ginoo. Ayaw pugni imong kaugalingon because He gave His life a ransom for us all. Kung gihatag sa Ginoo ang tanan para nato, unsa man puy atong mahatag para sa Ginoo. Smile mo ba? Smile mo. Mundang ko ron. May we be challenged by the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. May His total sacrifice be a challenge for us to willingly sacrifice for the things that God loves. Church, thank you for your sacrifices for your church. Dili ni maingon ani kung dili mo mo sakripisyo. Dili ni ingon ani kung wala mo motuo sa Ginoo. Dili ni maingon ani kung wala mo mo-obey sa Ginoo. This is a product of your faith and love in the Lord. Samot na kung kanang imong tapad, musunod pagyud na. Kasabot mo adto? Bisaya man to? Paano ba to Tagalogin ha? Nang maintindihan ba? Maraming salamat. Bisaya pa lang lagi niya. Di ko maglabad akong ugyod. Maraming salamat sa inyong mga sacrifices dito sa simbahan. Kita nyo yung resulta? Mas marami pa tong magagawa kung yung katabi nyo magiging faithful palalo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Oh, 'di ba? Nag-smile siya. Hilaw yung smile niya eh. 'Di ba? Alam niya. No? Alam natin kasi ligtas tayo. Because the Holy Spirit will touch our hearts kung ano ba talaga ang dapat gawin. Okay? God loves our church. God loves the souls of men. God loves the mission program. When you give to this, you will certainly be proving your love in a very practical way. The charity or love exercise. Because love is an action word. Love is not just a word only, but love, it is an action word. Madali lang sabihin, mahal kita. Madali lang sabihin, I love you. The word I love you, the phrase I love you is one of the most abused words or phrases in the world today. Halos tanang lihok, I love you, I love you, I love you. Muna nga mga babae, dili na mo tuo, no? Na I love you, muha na din mga babae. Muha na daw yun. Di naman matuo. Mutuo pag gani ka na ron, grabe na gyud kayo nimo ka pulis, umutuo pag gyud ka. No? Pulisnis gikistanan gyud. Because the word love is really have been abused by the world today. But if you truly love the Lord, it can be seen in our actions. Not only actions, it can be seen in our habits. Not only in habits, most especially, it can be seen in our lifestyle. Action raman na. Naama na expiry date ang action. 1 week, 2 months, 1 year, dili na magsimba. Dili na maghatag. Action raman. Action ba? Dili man gyud na ikaw kay action, acting. Narabay mga membro simbahan nga, best actor, best actress. Pero soon, in the long run, makita ang tinuod color. Action raman. Labi na inig altar call, magluhod, magampo, or magpray, Ginoo. Hello, day. Action raman.
Naapoy uban habit kana bang nahimo ng kultura or nahimo na nga unsay tawag ini kanang naanda na ba? Oh, naanad na. Mao man gud ni gibuhat ni mama, mao man ni gibuhat ni papa, mao man gud ni ang tradisyon. Kana bang naanda na, nahimo ng ritual. Oh. Pero dili na tinuod kay ritual man. Wala may spiritual significance. Ang gusto gyud sa Ginoo is lifestyle. Moingon gani kag lifestyle hangtod sa katapusan sa tuang kinabuhi. Mamatay ta kung dili nato na buhaton. Mao nay lifestyle. Eating is lifestyle. Og dili ka mokaon, ay impas gyud gyud. Cleaning ourselves, maligo is a lifestyle. Naligo mo? Naligo lagi mo rong adlaw? Ang uban kay naapoy lifestyle nga di na maligo. Kuyaw sa na yang lifestyle no, mamatay og paliguon. Importante nga ang atoang paghigugma sa Ginoo lifestyle. Dili lang kada Domingo, kundili kada segundo sa atoang kinabuhi. Because being a Christian is not on Sunday basis only, but in every day, every inch, every second of our life, we are a Christian. Kay ang kaluwasan sa Ginoo dili man nimo ibutang. Sunday ako ning i-apply. Lunes naman ron, bilin lang ka diha ha, adto sa ko didto. Dili pwede na. No, kay wala na gidesign sa Ginoo ngayon ana. And number 3, katapusan. Lipay na sila oh. Amen. Bahala mo diha. Wala ni sulob na. Nag-ana no, number 3 na. The continuing. Yan, kaning continue diri gyud ta mapildi tanan. Kay matod pa nila kini kuno mga baptist may lang sugod. Kanang sugod-sugod na ba? Kusugin mo himong commitment niya. Wa dito. That's why in number 3, the continuing, the lifestyle, the kind of living of the grace giver. Ito yung pinakamahirap. Yung pag-continue. Kay sa pag-continue, diha man na matest ang ato ang commitment. Okay? Now, in verses 10 to 15, I will not read this but for the sake of time. The giving that is described in these verses, beginning in verse number 10, is based upon what possession that one has. Paul is speaking to the Corinthians, being mindful that they had not followed through with that they had already committed. This provides us with the lesson that not everyone will give as Macedonians give, but should be encouraged to give whatever level they will. Wala man ta moingon, wala man ta giingnan sa Biblia nga pariha gyud dapat sa Macedonia. Wala. Kung unsay atong kapasidad, maura na ang gi-require sa Ginoo. Okay? Lahi-lahi baya ta og mahatag para sa Ginoo. Kay dili man ta pariha sa tanan. Dili man ta pariha. Ikaw dili ka pareha si Muntapan. Ako dili ko pareha sa uban. Ang uban po dili naaman tay individual soul liberty and responsibility. Pero ang gi-require sa Biblia nga kung unsay mahimo nato sa grasya sa Ginoo, mao na ato ang himuon unya sa grasya sa Ginoo kay di man kita kasalig sa tungkol galingon. Grasya ra man gini siya sa Ginoo, makapadayon ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Salamat nga nagpadayon mo. Salamat nga nakita ta mo hangtod karon. That was 10 years ago. Nangita ko ni Dandan, si Dandan ni graduate naman day no. Nalipay mo? No? Wa mo malipay. Ang uban nalipay, ang uban wa. No, kay katos Dandan, mo man gito yung uban na mo diri. Mo gito diri. No, dihay kas kay di man to maligo. Ito maligo. Sa mga naligo ka, among ko anon diri ba? Naligo ka? Ha? Naligo lagi, sir. Naligo lagi ka. Naligo lagi. Pakita ko sa brief. Pakita mo sa brief. Di gyud siya magpakita sa brief. Pakita ko. Anong pakita ko? Saman, nag-ilis lagi kag brief, nag-ilis lagi nya amo ging kon. Kadugayan. Saman, wa ko'y brief. Diana naman ako. Wa ginis. Mao gito amo mahinumduman kay katong diri, katong may mangga diha. Amo gito siya kay ari man to mapuyo, di man to mabuwag namo. Mukuyog pa mga nitong eskwelahan niya, di lang namo pakuyugon kay di lagi maligo. Sabi bata pero nagpadayon siya hangtod siyang katapusang ginhawa. Bisag ingon ato tos Dandan. Bisag ingon ato to, daghan kay tong bisita na dala diri.
Bisag ingon ato to, daghan kitog mga kalag nga nadala sa tiilan sa Ginoo. Bisan pag muingon ta nga espesyal siya, bisan pag muingon ta nga naa siya'y problema or unsa pa na dinha, mas maayo pa siya sa mga normal. Ako gani mo tan-aw ko sa kong kugulingon, gabihang dandan, di gid maulaw. Ako gani nga usahay makaingon ko may paingon ana lang akong utok nga di gyud ko maulaw nga mudala sa tiilan sa Ginoo sa mga tao. Karon noon nga mura mag-ako'y abnormal ani, mura mag-ako'y abnormal. Bisag ingon ato to na adik sa isting og kubra. Pero ang spiritual life adto kita dili tabuta kay kauban to ninyo. Kita man gani ko nga pila ra mi kabuhan kauban adto diri. Samot na mo. Usa ka ehemplo ba nga ang kinabuhi di ay hangtod di ay ni sa ato ang kamatayon nga nangalagad tas Ginoo. Dili ni masukod sa ato ang grado, kwarta, kasikat, mga kabtangan nato. Katos dandan, daghan kitong bahandi sa langit. Daghan kitong bahandi sa langit. Inato lang to. Why brief? Daghan kitong bahandi sa langit. Daghan na kitong brief dito sa langit. Inato lang to. Ambot na lang yun. Grabe nga kasing-kasing. Nga usahay makapanamin dito, na ano yung mga normal? Lit. Hugaw kinabuhi. Way nadala sa Ginoo. Lisod pa kay pahatagon. Kato, mao pa to'y mo ingon nga, may ara ta sa bugas, pastor. Magkuha ko. Ngawat og bugas ila, dadon diri. Kita diri, ang Ginoo pa atong kawatan, dados to See the difference? Sa usa ka kinabuhi nga nagpadayon sa Ginoo, wala ko magkuan ni dandan ha nga kanabang ato siyang simbahon, wala naka-appreciate lang ko sa iyang faithfulness sa Ginoo ba. Kita mo ana. No? Wa po ko moingon nga magpareha kang dandan. Nga magpabuang ko. Wala po ko mo ana. Mas daghan kang mabuhat kaysa ni dandan. Pero ang problema na to kanang dili lang ta willing nga magpagamit sa Ginoo. Kay daghan dili sa kuan ng ministry pastor kay daghan pa kog damgo sa kong kinabuhi. Daghan pa kog angayang buhaton. Mag-abogado pa ko, magdoktor pa ko, magpalit pa ko ani, magtigom pa ko. Katos dandan no maupod kay wa man gud pud siya hunahuna ngingon ana mo nang nagministry. Mao nang niingon gid ang Biblia. Siya nga dili makakarga sa iyang cross unya mosunod nako, di gyud angayan nga mahimo nako sumusunod. Church, ayaw tuguti nga ang imong blessing mo ay mahimong babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Blessing is a blessing kung magamit sa kahimayaan sa Ginoo. Pero kung ang atuang trabaho, eskwela, relasyon, nahimo na noong babag sa ministry, dili na gyud na panalangin. Pastor, please pray nga maka-eskwela ko. Naka-eskwela. Pastor, please pray nga makatrabaho. Nakatrabaho. Karon, pastor, dili na ko kasimba kay nakoy trabaho. Mao nay problema sa amo I don't know diri sa inyo Pastor, please pray nga maka-eskwela ko nga madawat ko sa entrance exam. Nya, simba na to kuron ko natay activity, natay speaker, natay bisita, mao ni mo to. Pastor, sorry kaayo dili ko kaanha kay nami klase. Nami project, nami presentation. Unsa man inyong presentation? Spiritual dance. Dugayan niya kakuha, oy, spiritual dance ba? Kanabang pa-eskwela, pasayawan mo sa eskwelahan, nya og di ka mo sayaw, mabagsak ka. Di tawagog spiritual dance kay baptist man ta. No? For the sake of grado, gibaylo ang pagtuo. I don't know if naaba na dire. Sa amuab, perting daghana. And wala ba mo kibaw nga maguol ang Ginoo? Nga ang panalangin ba gihimo na noong babag? Wala ba yata gibless sa Ginoo para muundang og pagpangalagad? Kaning atong kinabuhi dapat ba gining number 1 i-give sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. No? Pastor, i-pray nga makabakal kami sa four wheels. Makabakal kami sa motor para magamit sa ministry. Di gitagaan sa Ginoo og motor, gitagaan sa Ginoo og sakyanan. Napay pinadidikit. Kana bang gipadidikit pa ba? Salamat sa Ginoo gididikit. Sukad pagdidikit hangtod karon wa na makita. Sa amuan ng simbahan, wa ko kibaw diri. Mura bitog ang Ginoo gihimo natong gatasan. No?
Nga moduol lang ta sa Ginoo ug magtagilid ang atong kinabuhi. Where's the continuing in that? Wala na. No? Letter A, the grace giver will continue if he has a will. Remember, ang desisyon na to. Wala sa Dios. Gitagaan to sa Ginoo free will. In 2 Corinthians 8:10-12, and herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will. Ang desisyon, wala sa imong tapad. Ang desisyon, wala ni pastor. Si pastor, igo lang gina mag-encourage, mag-initiate, mag-guide, but the decision is naa nato. Usahay bitaw no, og mapakyas ta sa tuang giving, mapakyas ta sa tuang ministry, pasumangil din ta sa laing tao. Kana bang ang blame bitaw adto sa laing tao bisag kitay sadaan? Sila manggod pastor, sila manggod, dili ay ikaw ni kaingon ana. Ang temptation na agyod na, ang babag na agyod na, ang desisyon ato na. Muingon ra bagyod dayon sa prayer meeting, mo pre-request para bagyod nga, pastor, kung walay babag. Hindi walay babag. Hindi walay babag. Pastor, mo appeal miss ministry kung walay babag. Nya ug na ibabag. Pastor, mo hatag mi kung walay laing gastuhon. Kuyawa ani, mo magtagaag partida ang Ginoo. Basig nakalimuta nga ang babag na ana kanunay. Ang temptation na ana kanunay. Even the Lord Jesus Christ was tempted by the devil. Ako ning ihatag ang tanan nimo kung muluhod kas kuha. But the decision sa pagbarog naa ni Ginoo Hesukristo. Ang babag na ana kanunay, ang temptation na ana. Ayog ingna ang Ginoo nga, Lord, mosimba ko kung walay babag. Nya kung naay babag, di ka mosimba. Mosimba ko kung dili maguwan. Nya maguwan. Asa naman ang atoang will? Di ba kung sa Tagalog pa, kung may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. The decision naa sa atoa. Naagyod na. There be first a willing mind. Every consistent and continuing giver must first have a willing mind. He must be willing to give to whatever need that there is for the giving to continue. Kaya ug mo stop town, saon na lang pagpadayon. Saon lang pagpadayon. The grace giver will continue if he has a will. The grace giver will continue if he sees a want. Kung may nakita tayong pangangailangan sa gawain ng Panginoon, that is a privilege to give. That is an opportunity to give. Ang uban, magpabuta-buta, magpabungol-bungol. Imong gipugnan nga mabless ka sa Ginoo. Liman ka, ana. The giver needs to clearly see where the want or need is. Kabantay mo na yung mga membro pastor nga, dali kayo kakitag panginahanglan. Kay they are always ready to help. No? Pastor, murag kailangan nato ni pastor ana nabatay project karon pastor, nabatay lakaw ron pastor kay basig natay gamay matabang pastor o kana pastor bisag wala ka mo announce pastor o diha lang na nimo kay tabang nato na ana og nay bisita mao ni nay panginahanglan sa mga mission dito tabang na ana sa tuang project diri ana o pastor ikaw nay bahala ana pastor. Ang uban bisan pag salihag announcement kasabot mo. Bisan pag imong istoryaan nga, Brad, natay panginahanglan. Nganong ako magyuingnon? Sa kadaghang membro dire, ako ginay kuhito ni pastor. Unsa man as pastor, nagpadungog-dungog na nako, salig kay nako'y trabaho. Kinsa pa maday laing ingnon nga ikaw ra may membro dire. Alangan mga pastor adto na mga yung pre-request sa tagalaing membro. Abnormal ka? Alangan magadto na siya mga ayos politiko. Adto na siya mga ayos sa laing mga kasimbahanan. Kitay membro dire, kitay gamiton sa Ginoo para sa buluhaton din eh. Kinsa pa man dailain ayaw kasuko kung duulon ka ni pastor. Brad, natay panginahanglan. Anong ako magyingnon? Yabag man siguro ni siya, oy. Kung di ka muhatag, isig dagang yaw-yaw din ha. Pag-ampo di ha. Nagpaila lang yun ka sa imuhang pagka sirok.
Remember, church, walay laing gamiton sa Ginoo dinhi. Kitang mga membro. Unya, dapat ang malipay, ana. Tinuod man nga naay gamiton ang Ginoo outside the church, kay ang Ginoo mo gamit man nagbisag kinsa. Pero kung naay gamiton ang Ginoo outside the church, sila ang panalangin adto nila. Gusto mo nga ang panalangin adto nila. Dako kay nang insulto na to. Kay kitay taga diri pero nagpahimulos ta sa panalangin sa laing tao. Pero welcome gihapon na siya. Pero primarily, walay laing gamiton sa Ginoo ani nga simbahan, kitang mga membro ani nga simbahan. Ang panginahanglan naa, ang budget naa, ang kwarta naa sad. Asa man ang kwarta? Naa sa inyong bulsa. Wa na mo imin, wa na mo imin. Tanawa, kusog-kusog pag imin niya. Pag ingog ang kwarta nas bulsa, naaman ko nun ako. Pariha rata Ginoo tanan. God can supply all our needs. Pag dala ni Abraham ngadto ni Isaac sa Mount Matutom. Moriah. Ingon si Isaac pa, asa di ay ang lamb. Unsay tubag ni Abraham? God will provide himself a lamb. Kabalo si Abraham nga si Isaac dili mamatay. Pero iya gihapon gibuhat, pero iyang giingnan ang iyang anak. Dong ay kabalaka. Pacharchara man ning atua. Pero naara lagi na lamb din ha karon. Pacharchar ay lagpalag din ay palag din na dayon no ni nako noon ron. Ikaw gi malamb ani karon. Ingon si Abraham, grabe pagtuo si Abraham, God will provide himself a lamb. Mao ginay usa sa pinakanindot nga bersikulo nga ako ang gibarugan nga sa tanang panginahanglan, sa tanang giving, sa tanang commitment pinaagi sa pagtuo, zero ta, pero ang Ginoo mo provide sa ato ang paghatag. Iyang ministry, iyang simbahan, iyang panginahanglan, siya'y muhatag. Pinaagi nato kung naatay pagtuo. Dili pinaagi nato kanang moagi sa tuwa ba? Gamiton ta sa Ginoo. God will provide himself a lamb. Pero testingan sa Abraham, ihatag ang imong anak, ang imong bugtong anak na si Isaac. Ug ako pa to? Nganong ang ako magyong anak? Kadaghang kanding din ha, nganong kani magyong anak ka gyud? Pirti na mong pinangayo ani 100 years old na mi una ihatag. Unya karon nga nag-enjoy na mi sa mong anak. Imo naman noong kuhaon na noon. 'Di ba? Pagtuo gihapon. Pero nipalag ba si Abraham? Wala. Pero ang pagtuo ni Abraham, God will provide himself a lamb. Wala tay kwarta. Dili ta dato. Wala tay minilyon. Ambot og naaba mo. Wala mo magsaba. Apelido lang no, milyon katong ganina no, milyon. Oh. Milyonis? Asa ka na? Milyonis? Day, pabayluan niya kung milyon day ha. Kay, may construction ron sa buka. Pero it's not about the amount, it's about of the faith. No? Kabalo gyud si Abraham, ay hatag ra lagi na sa Ginoo ang panginahanglan. Gitinuod sa Ginoo. Naaragid na, it is a matter of the heart. The grace giver will continue if he sees a want. Nakakita ba mo sa mga panginahanglan diri sa simbahan? Wa mo kakita. Man naman, pastor, pulipurnis naman. Okay naman ni diri. Wala pa. Kay ang Ginoo wa pa mahuman sa iyang ministry. Napay daghang mga kasimbahanan ang aing tabangan. Napay daghang mga misyonary ang aing suportaran. Napay daghang mga ministry sa simbahan nga kinahanglan og funding para masangyaw ang pulong sa Ginoo sa mga tao nga wala pa makadungog sa gugmas Ginoo. Amen? Kanindot ana ikay gigamit. Blessing kayo na. Letter C. Katapusan. The grace giver will continue if he needs to win. Gusto ba mong mudaog? Padayon. Walay ni daog nga ning quit. Winners do not quit and quitters do not win.
Kung gusto tang mudaog sa tuang Christian life, ayaw gyud undang sa paghatag sa imuhang kinabuhi diya sa Ginoo. Continue if you want to win. Continue if you want to win. Yes, ma-knockdown ta, pero ayaw lang ng knockout. Yes, ma-fail ta, mapakyas ta, makasala ta, makamistake ta, makabackslide ta. Backslide gani kong pastor ko? How many times nga, muwali ko nga, gyoy lami iwali. Bugat akong kasing-kasing inigwali. Pangit inigwali. Lagot ko sa mga naong sa mga membro. Tinuod yun na. Huwag kong makak yun. Tinuod yun na yun. Pero kung gusto tang mo daog, padayon lang kita sa Ginoo yun. No? Because it is not about me. It's about God. Maunay timan-an na to. It's not about you. It's about God. It's 2 Corinthians 8:15. As it is written, He that hath gathered much had nothing over, and he that hath gathered little had no lack. If you want to win, you need to give, need to spend, need to have effort, need to give something. Dinahay usa ka traveler, as we close this message, dinahay usa ka traveler niya, gusto siyang mulabang ba sa Pikas lungsod, pero kailangan niyang muagi og deserto ba? Grabe kayo nga deserto. Pagsubay niya sa dalan, sa sige niyag inom sa iyang tubig, nahurot na ang iyang tubig. Di ba? Kay kanang deserto, di ba ginalalim? Kasi nakaadto nag mga Saudi Arabia, desert sa Australia, nakaadto na mo, wala pa. I-search lang sa YouTube, naaram na dito. Ana. Kay karon tanan, naa naman ron sa YouTube University. Ni-type ni mo din ha. Hurot na yung tubig mga igsuon, hangtod nga, igo yun na hurot ang yung tubig nga na uga na gid tutunlan, naabot siya dunay puso. Pagbumba niya sa puso, way tubig. Pagtanaw niya sa kilid na ay karatula. Nag-ingon ang karatula nga naay usa ka galong tubig diri sa kilid. Either imo ning imnon or imo ni siyang si tawagan na tubil, ikati. Para inigpump nimo unlimited ang tubig nga imuhang madawat. Kung imo nang buhaton ayaw lang pog kalimti nga una ka mulakaw, sudli pod para sunod nga na-traveler mo abot diri. Karon naa niya ang desisyon, either iya ba tong imnon, maniguro siya sa iyang kaugalingon, bahala na tong uban nga nagsunod niya, bahala na tong uban nga next generation nga mosunod sa iya, maniguro ra siya, lala sa iyang kaugalingon, or iya tong ikati sa puso, and he can get all the waters that he want. So, sa iyang journey, niya makatabang pod siya sa next nga moabot ato nga dapit. Church, naara gyud nato ang desisyon. Ang blessing sa Ginoo is always abundant. Ingon ang Bible, akong ablihan ang kanang bintana sa langit, unya akong ihatag nimo ang mga butang nga wala nimo gihuna-una. As long as musunod ka nako, obedience ra man gyud. Obedience ra gyud. Church, naay next generation nagsunod nato. Kung maniguro lang ta sa tuang kaugalingon karon, unsa kahisundon sa next generation? Yes, I am a pastor. But sa ako ang pagkapastor, ga-enjoy ko sa panalangin sa kuang lolo. Iyang investment. Nag-enjoy po ko sa panalangin sa kuang papa. Ang iyang investment. Karon ang tanan nga naa nako karon, na ako'y mga blessing nga wala nila madawat. Pero tungod nila, nag-enjoy ko. Apil akong mga igsuon, apil akong mga anak, apil ang ako ang pamilya, tungod sa ilang paghago. Sila'y naghago, pero dili sila ang nag-ani. Naay panahon nga kita'y mo hago, pero ang next generation mo ani. Kung muundang ta sa paghago karon, unsay anihon sa next generation? Nasabtan ba nato? Karon na pod, nag-invest na pug ko sa ako ang kinabuhi sa grasya sa Ginoo para ang akong duha ka laki ra ba gyud? Nataw na ang mupatay nako. Perting mga isuga mga salbahis kayo. Para naa pod sila'y anihon kung ako kuhaon nas Ginoo. Akong giingnan akong mga manghod, kaya akong mga manghod pastor, gahi-gahi sad nga salbahi sad kayo. Ingkodo, nag-enjoy ko ron sa panalangin ni lolo ug ni papa. Ngano man, nagsunod man ko silang lakang.
Kung naghimo kog laing dalan, di gyud nako ma-enjoy ang blessing nga ilang gibilin. Kamo, gahi man kay mog mga naong. Paghimo mo, tinuod lang, paghimo mo dalan inyo nga i-bless mo sa Ginoo dinha, wala na ra bagay laing dalan. Kining nag-enjoy ko sa panalangin sa Ginoo tungod ni sa giya sa Ginoo sa atoang kinabuhi. Kung maghimo mo inyong dalan, di gyud mo i-bless sa Ginoo dinha. Di mo ganahan mag-ministry. Let us pray for pastor's family. Please include in your prayers pastor's kids. Tinuod yun na, dili lalim ang trabaho sa usa ka pastor sa iyahang mga badlungon nga mga anak. Nya muingon ra ba dayon ning mga membro, sige wali-wali, isog kay muwali, pero wa ka badlong sa ilang mga anak. Wa lang mo kahibalo. Kanang anak ni pastor ini kadako ana nya perting patinga. Wa ko muingon ha nga dapat mahimong pating, but you members must be ready nga inigdako sa anak sa pastor unya naa sa opposite. You must be ready to pray and to support and to love the family of the pastor. Ayaw ninyong daota, kay maunay nakapanigatib na mo. Ang pastor, gihigugmas mga membro, pero inigtalikod sa pastor, wa kabadlong sa iyong mga anak. Kadungog mi, unsay mo reaction, maglagot mi. Di mi ganahan magpastor, di mi ganahan magministry, lagot mi sa buluhaton sa Ginoo, lagot mi sa mga membro, ug hangtod karon naa pa na sa ako ang mga igsuon. Isog kay sa mga membro, pero dili ka badlong siyang anak. Wala mi badlonga sa mong papa. Gikulata mi. Nya ang kulata, pastor, dili man day natambal. Kani akong pahat diri, kani pahat na ko diri. Igo taon ni spotted sa kong amahan, oy. Ginatuhog ni sa lansang, ulo sa lansang. Kulata. Akong mga manghod, kulata. Kada sayop, kulata. Anak tag pastor, anak mong pastor, paganap kinulata, pero wa man mausap. Ngano man, ang Ginoo ra may makapausap. Nasabtan ba nato? We can preach, we can teach, we can guide, we can visit, we can Bible study, we can do soul winning, but God give it the increase. Ang Ginoo ra gyud mo usab sa kinabuhi sa tao. Sama pod sa inyong kinabuhi nga gusto mo nga ang inyong pamilya madala sa simbahan pero gahi kay tanan. Pareha ra ta. Mauna nga let us pray for our brethren. Nya kung muundang ta, di ta mo continue. Unsaon na lang. Moingon ra dayon tong mga backslider. Pareha ra man di ay ta. Imbis ang backslider mo sunod na to, tungod kay nag-backslide ta, kita na no ini sunod nila. Di unsa may reaction sa mga niundang sa Ginoo. Pareha ra man day gihapon. Nawa imbis ako may mosunod nila, sila may nisunod na mo. Apir. Wa man din klaro day gihapon. Nya ang next generation mag-unsa man. We must give our lives to the Lord. Continue. Unya niingon diri, naa ra gyud sa to ang desisyon. Ato bang imno ng tubig kay maniguro tas tong kaugalingon, or we must do what is right. If we have a need, plant a seed. Commit your families to the Lord. Commit your life to the Lord. Commit your finances to the Lord. Commit your commitments to the Lord. And God will do the rest. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kinsa goy magtuo nga maingon ani ni. Wala ni sa ato ang hunahuna nga maingon ani, pero tungod sa faithfulness nga nakita sa Ginoo nato, gigrant niya ang maong panalangin. Samot na kung mag-faithful ang imong tapan. Ako na pod, kinsa pa man di ay. Sa pa katong wa diri, kita ra man gyud diri. Ngano bitong ni simba ka? Wa ta ka mo simba para di maigo. Ya, di man aksidente nga gipasimba ka sa Ginoo kay ang Ginoo na may mensahe. Anak baya ka sa Ginoo. Alangan magang iyang walihan ang di niya anak. No? Bitaw church, wala ko magwali ani kay may kay kong laki. I am nothing. Pacharchara ning barong ay mugtuo ani. No? Ang ato ra gyung saligan, Ginoo ra gyud. Ginoo ra gyud tatanan. By the guidance of your pastor,
tuuhi ang inyong pastor. I-pray ang inyong pastor o ang iyang asawa. Love your pastor. Support your pastor. Kay dili lalim mahimong pastor. Di gyud lalim. Ang among simbahan ni patay nagduha ka pastor. Inyo, wa pa mo kapatay og pastor, no? Wa pa mo kapatay. Amo gahi na kay tanan. Kininigwali nimo. Mo ana ra mga membro mo ana ra. Tubagon pagka char. Anaon ka? Anaon ka? Gahi kay tanan. Patay do ka pastor oy. Ako isunod lagi. Kamo pa mamamati ang pastor. Pero bisan pa, joke lang na siya, pero bisan pa man ana, tagsa-tagsa ra ba kita mga tubang sa Ginoo. Our message for this afternoon is not only giving our finances, but giving, number one, kaning atong kinabuhi bitaw. Kasing-kasing. For where your treasure is, there will your heart be also. Ingon ang Bible, we cannot serve God and mammon. Either we will hate the one and love the other, or hate the other or love the one. Ingon ang Bible, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Kinsa kaha ang ato ang first love? Is it God? Let us consider that this evening. Among balaan og dalaygon, buhi nga Dios. Salamat sa imong pagbadlong ug pagpahinumdom namo tonight. Ginoo, dili mi perpekto, makasasala mi. Grabe kayo ang among mga weaknesses, but only by your grace, by your Holy Spirit, sa imong gugma nga among naangkon sa imong kasing-kasing ang kaluwasan, nga ikaw kanunay gyud nga magamit